So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unlock, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun, but this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin yun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa Pila, nagpatanong kagad ako sa Negros, kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Director, so ikaw yung gulong na daw, yung security kayo nga raw pag-relieve ng AUP para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Speak as Mayor ABS-CBN. Yes, ma'am, good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your attorney office? And do you have any information when you will be transferred to the House or Senate? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zalaika Lopez and Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay, tapos sin-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay ay nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito, hindi ko alam kung anong ginagawa.
So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself touching things up with BBM in the future? Do you see that happening? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, that's from Heroes of Contessa, RMN is Anila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po ma'am sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Danilo po ang laban sa inyo tungkol nga rito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo mag-comment sa sino ba yung anong pangalan ng ma'am? Manix Dalipe po, Congressman Manix Dalipe. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my aim. Tapos. Okay, thank you for that answer. For my last part, sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po yung tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula na po dito sa Zamboanga City? Opo. Yes, sir. Thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man,
As an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayo magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Senator Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Ortiz sa pag-ayag ko sa mga amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog. Para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang Burnout. We all experience it at some